Kung noong mga nakaraang linggo ay matamlay pa ako sa tuyot na halaman, ngayon naman ay parang nabuhay lahat ng ugat at laman ko sa katawan. Nangako si Damon na sasagutin niyang gasto sa kakilala niyang napakagaling daw na abogado. Siyempre, hindi rin siya papayag na mapagtagumpayan ni Zeus ang annulment at baka manggulo raw yon sa kanila ni Amanda. Napailing na lang ako, masyadong paranoid din si Damon. Halatang baliw na baliw din sa pag-ibig kagaya ko. Pero siyempre, napakasaya ko dahil pabor na pabor din naman sa akin. Sino bang hindi magbubunyi sa pangako niya? Hindi pa man nangyayari pero pakiramdam ko, mananalo na ako lalo pat kumakampi sa akin si Atty. Mercado. Ganon ka-positibong enerhiyang bumabalit sa akin ngayon. Kabaliktaran sa nararamdaman kong pagkalugmok noong mga nakaraang linggo. And as I promised to, kinabukasan, matapos ang trabaho ko'y naghanda na agad ako para puntahan sina Mommy at Amanda sa hotel. Kararating lang din daw ni Mommy ngayong araw dahil nga napakabiglaan ang kasal ng dalawa, kaya napasugod din ito. Sa pagkakaalam ko'y kahapon lang nag-propose si Damon pero may imbitasyon na agad bago pa ang proposal. Mukhang sure ang mokong na magyayas ang pakipot kong kakambal. Nagagalak na rin ako habang sumasakay ng taxi patungong hotel. May ilang oras din ang layo nito at kagagaling ko lang sa photoshoot pero hindi ko na ininda ang pagod. Doon na rin kasi ako matutulog dahil maaga daw sisimulan ng seremonyas bukas. Dapat nga daw ngayon ang kasal, sadyang pinagpaliban dahil alanganin sa flight ni Mommy Anita. At lahat naman daw ng kakailanganin, maging ang masusot ay nakahanda na kaya wala na magiging problema. Damon plan everything well. Pinaghandaan niya na talaga ang lahat. Sa bagay, sa yaman niya ay walang imposible. Napapakilos niya agad-agad ang lahat gamit ang kanyang maraming pera at galamay. Napakaswerte ni Amanda kung tutuusin. Damon Lucif Heligon is perfect and has everything. Pero syempre, mas perfect si Zeus Martin Montesillo III sa paningin ko. Nang makarating ay nagagalak akong bumaba ng taxi. My eyes widened when I saw the huge and tall 5-star hotel in front of me. Wow! Bulalas ko sa sarili. Hindi ko akalaing ganito pala kaganda at kabongga ang hotel na nabili ni Mommy. Naglakad pa lang ako patungo sa entrance pero halos nasa akin ang atensyon ng mga employee rito. Lalong-lalo naman ang mga gwardya na nakaawang habang nakatingin sa akin. Ma'am Amanda? Takang tanong ng mga ito na halatang nalilito. Hi, I'm Amelia, Amanda's twin sister. Walang paligoy-ligoy na sagot ko kaya napaawang lalong mga ito bago yumuko bilang paghingi ng paumanhin. The other one guided me inside. Hindi kasi ako nag-text kina Mommy na pupunta na ako. I just want to surprise them. Ganon din ang reaksyon ng mga receptionist at iba pang staff nang makita ako. Halatang walang alam ang mga to na may kakambal si Amanda that I existed. And I don't want to give a bad shot about it. Total wala naman akong interes na pamahalaan ng hotel na to. It's our family's wealth after all. Hindi lang naman ito para kay Amanda. Pamilya pa rin naman namin na makikinabang. Dumiretso ako sa penthouse na nasa pinakatuktok ng building. Ayon na rin sa gwardyang sumama sa akin. Amanda stayed there with her son at marahil nandun na rin si Mommy Anita ngayon. At gaya nga na inaasahan ko, all of them were surprised na mapagbuksan nila ako. Amelia! Maluha-luhang yumakap si Mommy sa akin. Ramdam kong pagkasabik dito sa maraming taon na nawalay ako sa kanila. Sis, I'm so glad to see you! Sunod naman na yumakap sa akin si Amanda and I hug her back too. Dahil ramdam kong walang kaplastikan sa pagkasabik niya na makita ako. Dati-rati nang gigigil ako sa kakambal kong ito, pero ngayon hindi ko akalaing magiging ganito kami. Nakakagaan pala sa pakiramdam na maayos kami. Yung wala na akong inggit at insecurity sa kanya dahil natitiyak kong hindi niya naaagawin si Zeus, lalo pat maayos at ikakasal na sila ni Damon. Sobrang panatag na ako ngayon. Nang lumapit naman ang pamangkin ko si Nathaniel ay kinarga ko kagad to. You look like mommy po, malambing na sambit nito habang kumukurap-kurap na parang sinisiguro na hindi nga siya namamalikmata. Tinusok pa nitong pisngi ko gamit ang daliri niya kaya nagtawanan kami. You real? Dugtong pa nito kaya hinalikan ko na sa pisngi. I'm your mom's twin sister. Marahang paliwanag ko sabay ngitit ubod ng tamis. Sanggol pa lang kasi ito nung huling nakita at nakarga ko. Ngayon ay madaldal na't mukha napakatalinong bata. Kamukhang kamukha ito ni Damon, napakagwapo. Plus the fact na anak ito ng isang bilyonaryo. Tsak na pagkakaguluhan at kababaliwan ito ng maraming kababaihan paglaki.
Kung siguro na ituloy ko lang ang pagbubuntis noon ay baka malaki na rin ang anak namin ni Zeus ngayon. Tiyak na super gwapo din at bibong bata. Somehow bigla na lamang ako mapait na napangiti habang nanunubig ang mga mata ng maalalang nakaraan. Ayos ka lang? Tanong ni Amanda nang mapansin ang pagiging emosyonal ko. Marahan lang akong tumango sabay pahid sa luha ang mga mata. Maliban kay Lorna ay walang ibang nakakaalam sa nangyari. Pilit ko yung tinatagot kinakalimutan. Akala ko hindi ko na maaalala sa paglipas ng ilang taon. Yun pala, mukhang habang buhay na yung magiging parte ng buhay ko. Yeah, I'm fine. I'm just too overwhelmed maybe. Tanging sagot ko, iniwas sa sarilit baka may mabanggit akong di nararapat. Binaba ko si Nathaniel pero hawak-hawak naman ito. Ang kamay ko sabay hila para paupin ako sa couch. Si Amanda naman ay nagpaalam na tatapusin na muna ang niluluto niya at na makakain na kami ng lunch. Anak, kamusta ka na? Kamustang buhay may asawa? Ayos ka lang ba talaga? Parang ang laki ng binawas ang timbang mo kumpara noon. Puna ni Mommy, ramdam kong pag-aalala nito. Of course ma'am, maayos na maayos ako. Masaya kami ni Zeus. Subsub lang po kasi sa trabaho kaya ganito. But I'm fine po and happy as well. Pagdadahilan ko. Nagsisinungaling na naman ako. Kung siguro hindi niya nalaman ang sekreto namin ni Dr. Maniebo ay baka hindi niya ako kamuhian ulit. Lumambot na sana siya sadyang hindi lang umayon ng tadhana at nabuking pa ako. Huminga to ng malalim. Bakit hindi ka na muna tumigil sa pagmamodelo mo at subukan mo tulungan ang kapatid mo sa pagmamanage nitong hotel? Isa pa, ayos lang ba kay Zeus? Naalagaan mo pa rin bang asawa mo gayong abala ka na pala? Dagdag pa nito, kaya nakagat kong ibabang labi, nag-iisip ng magandang ipapalusot. Palagi naman ma'am, kahit kailan hindi ako nawawala ng oras sa kanya. Ngayon ko lang naman tinanggap ang schedule dahil nasa labas ng bansa si Zeus. Pero kung nandito po siya, mas priority ko pa rin po siya palagi. Katuwiran ko't gumaan kahit papaano ang pakaramdam ko dahil nagsasabi ako ng totoo. Ako lang naman itong hindi priority ni Zeus. Marami pang pangaral sa akin si Mommy kaya puro tango lang ang sagot ko. Hanggang sa tinawag kami ni Amanda na nakapaghanda na siya ng lunch kaya sabay-sabay kaming kumain. At hindi ko akalaing masaya palang kompleto kaming lahat ngayon. Ibang-iba nang dating nito sa akin kumpara noon na halos wala naman akong ginawa kung hindi ang ikumpara ang sarili ko kay Amanda. Sobrang nakatulong ang pagparito ko dahil gumaan kahit papaano ang pakaramdam ko. Being with them brought comfort to me kahit naman marami akong kasinungalingang sinabi para lang mapagtakpan ang tunay kong kalagayan sa kamay ng asawa ko. Buong araw kami magkasama maging sa pagpunta ng mall at salon. Talagang sinusulit namin ang araw na buo kami at masaya nagbabanding. Kaya naman, na dumating ang araw na pinakahihintay ni Amanda ay walang paglagyan ng saya at galak niya. Kitang-kita sa mukha niya nag-uumapaw na kaligayahan. Amanda wore an extravagant mermaid-style wedding dress, embroidered with real diamonds na tsak na nakakahalaga ng ilang daang milyon. At si Damon mismo nagpasadya ng gown na pinagawa para sa Europa. Just wow! Kuhang-kuha pa nito magandang kurba ng kanyang katawan. Kumikinang lalo ng ganda ni Amanda habang suot-suot ito. She looks so luxury and amazing. You're the most perfect bride I ever saw. You're so beautiful. Naluluhang puri ko sa kakambal ko. Matapos tong maayusan ng makeup artist. She's teary, kaya ako mismo nagpunas ng tissue sa nanunubig niyang mga mata. Thank you sis, and it's all because of you. Ikaw ang dahilan na lahat kaya nakilala kong hindi ko akalaing magiging Prince Charming ko. I have a tough and very hard journey from the past pero dinala naman ako nito sa ganito kagarbo at kasayang buhay. Naniniwala ako na everything really happens for a reason and thank you for being a big part of it. Emosyonal na pahayag ni Amanda kaya tuluyan ko na siyang niyakap. I hope I can survive all my hardships just like her. Sana dumating din ang panahon na magkakaroon ako ng buhay at sariling pamilya na masaya at walang inaalala kagaya niya. Yung may bibong anak at asawang mahal na mahal ako. Imposible mang mangyari pero umaasa ako. Matapos ang emosyonal na palitan ng mensahe ay tumungo na rin kami ng simbahan. Maging ang mga suot namin ni Mommy Anita ay magagarbong gowns din na gawa ng isang sikat na designer. Wala na talaga akong masabi sa magaling na planong ito ng isang Damon Lucif Helgon. Napakabongga rin ng dekorasyon sa simbahan. All the flowers were luxury. Yung mamahaling bulaklak talaga kagaya ng Phalaenopsis orchids. The medias are everywhere at natitiyak kong naka-live to sa television ngayon. Maging ang mga panauhin ay mga sikat at bigatin.
Tsak na magiging usap-usapan ang kasal na ito sa buong Pilipinas. Pinagpapasalamat ko na lang na walang mga matatandang naging sugar daddy ko noon. Maging ang daddy ni Damon ay wala rito ngayon sa hindi ko malamang dahilan. But I'm just thankful dahil hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko kapag nagkataon. Kahit pa man matagal na ako nagbago, alam ko hindi na mabubura ang pangit na parte na yun ng aking buhay. Mom and I were teary habang nakatutok ang mga mata namin kay Amanda ni emosyon na naglalakad sa aisle. All eyes on her like she's the most precious gem on earth. Nakaramdaman ako ng inggit ngayon pero sa positibong dahilan. Ang ganda-ganda niya naman kasi plus her luxurious gown. Damon was also teary habang nakatutok kay Amanda. At nakakahanga din na sobrang taglay niyang kagapuhan. I mean, kung gwapo siya ay mas triple ngayon. His tuxedo looks very expensive too. Siguradong lahat ng babae ngayon ay maiinggit sa kakambal ko dahil sa perfect at bilyonary nitong groom. Nang magpalitan ng mensahe ang dalawa ay napaiyak kami ni Mommy Anita. Si Amadeus na nasa tabi namin ay tila ba isang binata na nakikinig sa emosyonal na mensahe ng mga magulang niya sa isa't isa. And of course, Amanda and Damon were crying while exchanging their heartful message. Sino ba naman hindi mapapaiyak sa pinagdaanan ng dalawa? Sino bang mag-aakala na magkakatuluyan pa sila na nagsimula sa isang napakamasalimuot na pagtatagpo? Tapos, 4 na taon pang pinaglayo ng tadhana. They were really destined to each other. Matapos ang seremonya sa simbahan ay sunod kaming tumungo sa venue. And as I expected, mapapanganga ka na lang talaga sa sobrang ganda ng dekorasyon. Para ako nasa loob ng isang napakagarang palasyo. For sure, Damon choose this kind of theme. Cause they're living like a king and queen with their little prince Amadeus. And just like a fairy tale, for sure they will live a life with a happily ever after. Ako kailan kaya ako magkakaroon ng happy ever after? May pag-asa pa kaya? Days, weeks, months had passed, yet I'm still alone. Hindi ko alam kung paano ko kinaya mag-isa sa paglipas ng buwan. Sadyang napakarami nang nangyari. Nakausap ko ng lawyer na binigay ni Damon at nakapagbigay na rin ako ng statement. Preparado na lahat at panatag ako may papanalo kong laban. Yun nga lang hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita si Zeus. Sabi naman sa akin ni Atty. Mercado ay tapos ng business transactions niya sa ibang bansa kaya walang araw na hindi ko inaabangan ang pag-uwi niya. Tired? Tanong ni Joro matapos akong lapitan. Kakatapos lang din ng photoshoot namin kaya pagod ako na paupo sa isang bench. Yeah, of course. Sagot ko kaya inabutan ako dito ng bottled water na agaran ko naman tinanggap. Uuwi ka na ba after? Tanong nito. And why? I answered after drinking. Maaga pa naman kasi, pwede pa tayong mamasyal. Nito kaya kumunot ang noo ko. Mamasyal? Teka nga, inaaya mo ba ako ng date? Walang paligoy-ligoy na sagot ko, kaya humagalpak to ng tawa. Ang galing mo talagang manghula. Bulalas nito kaya asar ko tong tiningnan. Hoy, umayos ka nga. Hindi ako single na ready to mingle. Nakungusunturan ko sabay taas ng daliri ko para ipagmalaki ang wedding ring na suot. See this? Ano naman ngayon, maghihiwalay naman din kayo, diba? Sagot pa nito kaya inis ko tong inirapan. Hindi ko alam kung biro lang ba ito o seryosohan na. Joram knows everything dahil ito lang naman ang taong malapit sa akin dito aside kay Lorna na nasa ibang bansa na ngayon. Pero hindi ko mapigilang hindi masaktan. Ayaw ko mangyari yon. Kaya nga ginagawa ko lahat ng paraan. Hey, biro lang naman. Eto naman, kesa magbukpo ka sa kondo ng asawa mong hambog na hanggang ngayon anino'y walang paramdam. Sumama ka na lang sa akin, mag-enjoy ka pa. Nakangisin to Jupa nito kaya padabog akong tumayo. Maybe he's just concerned pero nainis ako't nasasaktan. Che, diyan ka na nga! Nagmarcha akong naglakad. Napakadali ko talagang magalit ngayon, hindi lang ito isang beses. Maging sa mga kapwa ko modelo ay ayaw ko makihalubilo. After kasi ng trabaho ay dumidiretso agad ako sa kondo. Umaasang madadatnan ko si Zeus doon at lagi ko itong ginagawa. Joram knew it. Alam na alam nitong kagagahan ko. Uy, teka lang. Habol nito pero tinaas ko na lang isang kamay bilang paalam. Dire-diretso na ako sa nakapark kong sasakyan. Bagong bili ko to na kahit hindi naman ganun kagarbo at mahal ay napakasaya ko dahil galing to sa sariling pagod ko. Ibang-iba pala yung saya na mabili mo yung gusto mo sa sarili mo sikap at tiyaga. And it's my first time. Nagbunga ang pagpo-focus ko sa pagtatrabaho. After almost 30 minutes ay nakarating na agad ako. Pagod akong lumabas sa sasakyan hanggang sa tuloy-tuloy nang pumasok ng building. Pagkarating ko sa unit ni Zeus ay agaran kong pinindot ang passcode.
Akmang papasok na sana ako sa loob na bumukas to. Kaso napatigil ako at napaawa na hindi inaasahang mabungaran ko si Zeus na nakatayo. Umigting ang panga nito nakatitig sa akin habang ako'y dumadagundong ang puso sa labis na pangungulila. I want to hug and kiss him pero hindi ko naman magawa. Kaya nakatanga lang ako at naistatwa habang nakikipaglaban ng titig sa kanya. Namayaning saglit na katahimikan hanggang sa binasag nito gamit ang baritono niyang boses. Hindi ka pa pala umaalis dito. It sounded so offended kaya nahiya ako nagbaba ng tingin. Bakit nagawa mo pa rin manatili na para bang maayos tayo? Ano pa bang salitang gusto mong marinig para matauhan ka? Dagdag pa niya, kita kong pagkuyom ng kamao niya. He looks irritated. I've waited for him. Kagaya ng lagi kong ginagawa noon pa man. Pero bakit napakalaking kasalanan ang hintayin siya? I cleared my throat. Para bang ang hirap kumawala ng mga salita mula sa akin. You don't want to answer? Fine. Pumasok ka sa loob at magalsabalutan ka na. I don't want you here. Kailangan pagbalik ko wala ka na rito. Ramdam kong galit sa boses but I didn't dare to face him. Nilagpasan niya ako tuloy-tuloy na lumabas. Nakuyom kong kamao ko kahit na sakit-sakit na at bago pa man siya tuluyang makaalis ay lakas loob ako nagsalita. Hindi ako aalis dito, Zeus. Hinintay kita ng ilang buwan. Ano pa bang kailangan kong gawin at ipakita sa'yo? Para maramdaman mong mahal na mahal kita. Naluluhang sambit ko kaya natigil to sa paghakbang. Nakapamulsa itong humarap sa akin habang nakaangat ang isang sulok ng labi. Mahal? Shit that trash love. Sarili mo lang mahal mo cause you're a gold digger. Hindi ba't may lalaki ka na? Ano pang kailangan mo sa akin? I knew it. Hawak-hawak nitong panganak kunyari nag-iisip. Tsak na hindi yun kasing yaman ko. Wala ka sigurong milyones na mahuhutot doon. Talaga bang nabubuhay ka na para manggamit? Puno na pangungutya at pangmamata na salaysay niya kaya napatanga ako. Napahid ko mga luha gamit ang palad. I tried real hard to compose myself. May paglaban ko man lang sarili. Kahit ngayon lang. Hindi totoo yan. Maaari nagkamali ako nun pero buong buhay ko pinagsisisihan yun. Humakbang to papalapit sa akin at hindi ako nakagalaw nang hawakan itong pangako. Really? So anong habol mo? Eto ba? At mas lalo ako nanginig ng biglang kapay na isang kamay niyang isa kong dibdib. Hinawakan niya to sabay pisil kaya para nakuryenteng bukong katawan. Wala man lang akong lakas para itulak siya kahit alam kong ginagawa niya lang ito para insultuhin ako. How about pakikipagtalik? Lahat ng mga babaeng naikama ko, hahabol-habol sa akin na parang aso. Isa ka ba sa kanila? He gritted his teeth pero parang nalilibugan ng boses ito. Silence means yes. Puno ng kumpiyansa sabi niya at bago pa ako makasagot ay marahas nitong inangkin ang aking mga labi. He even beat it kaya bahagya itong dumugo. Nalasahan ko pang sariling dugo. Ngunit buong puso ako nagpaubaya. Sinara nitong pintuan habang hindi binibitawan ng aking mga labi. My whole body is trembling. Wala na akong pakialam sa gagawin niya. Buong puso't kaluluwa kay handa akong ibigay sa kanya. Sa kanya lang ako. Kanyang-kanya. Mapangasa naging kilos ni Zeus. He pushed me in the wall. Bumaba ang mapusok niya ang labi patungo sa aking leg at katawan. Pero bawat madaanan nito'y minamarkahan niya. Napadaing naman ako sa sakit. Zeus, mahinang halingin ko. Nakakawala ng lakas sa sarap. Shit, this is all you want, right? Bumaba ang mapangahas niyang kamay sa aking kasalanan. At inablot nito na malakas ang suot ko na agaran ding napunit. Ngayon nakatambad na sa kanyang buong kahubdan ko. Zeus! Halos mapasigaw na ako at hindi napigilan na sariling mapasabunot sa buhok niya. Shit ka! He cursed ngunit ramdam kong sarap na din siya. Nang maramdaman kong malapit ko na marating ang sukdulan ay huminto siya para mabilisang hubarin ang buo niyang saplot. Tama siya. Talagang maghahabol ang kung sino mang babaeng makakatikim sa kanya. Sino ba naman ang hindi? He's beyond gifted. Kapwa kami hingal na marating namin na sukdulan. I want more. Kaya this time humarap na ako sa kanya't buong pusong hinilikan ng mga labi niya. At numuksong puso ko sa tuwa nang walang pag-aalinlangan siyang tumugon. Ayaw mo talagang umalis dito? Then you're my bed slave from now on. He uttered in between our hot kisses. Kung yun ang nais niya buong puso ko magpapaubaya. Magmula na makilala ko siya nang nagmamayari sa puso't katawan ko. Kaya sa sumunod na pagtatalik namin ay ako nang kusang gumalaw. Pinahiga ko siya sa kama at agarang pumaibabaw sa kanya. At sa bawat paghindayo ko'y puno ng pagnanasa at pagmamahal. I just gave my best. Kung dito ko siya mapapasaya, magpapaalipin ako. Mangyari kung anumang mangyari. Baka sakaling sa paraang ito, tuluyang siyang bumigay at magbago ang isip.
Hanggang kailan kaya mamamalimos ng pagmamahal si Amelia kay Zeus? Hanggang kailan kaya titikisin ni Zeus si Amelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.